Beautiful soul, welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kapain Libra. This reading is for you. Tingnan natin na iyong October 2025 bonus reading. Tsaka syempre, taon na nakakonect sa'yo. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok nyo. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo ng energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makahatin, all the details is in description below. Sa mga gusto magpa-personal reading, vice versa tayo ha. Energy reading ito. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Yung energy mo, October. Libra energy. October 2025. Ano yun? Okay. Ang energy mo, hindi naman lahat kayo. Energy mo, sa nakita ko sa'yo dito, meron ka daw na pag-iisipan. Kasi marami, parang mumuni-muni ka, may mga isipin kang bagay-bagay, ganyan. May mga sitwasyon na magiging urong-sulong, may mga sitwasyon na sisiyasatin mo, maghahanap ka ng katotohanan, ano dapat gawin, bakit ganun, bakit ganyan, anong solusyon, ganun, ganyan. May mga ganong sitwasyon. Siyempre, iba sa inyo patient. Ito, no, sa iba sa inyo, by this October, sa iba is a patient situation. Sa iba naman dito, may... Kung sa pera ito, siguro mas more ka maghihigpit, Libra, o may paghihigpit. Ako nakikita sa'yo. Huwag naman sana withdrawal, ano? Sana baka may iniisip pa na parang i-withdraw mo. Huwag naman. Medyo ingatan mo na. Pero titignan pa natin yung pera mo. Or may mga situation na makakaramdam ka na you feeling lost, you feeling lonely, mga ganun, no? Siguro lang, malalim ka lang talagang mag-isip. Kaya ako nakikita yung point na yun, sa nakikita ko dito. Mapanghihinaan ka ng loob, or may mga sitwasyon na hindi ka makapagpapasya, hindi ka makakapokus, or I hope hindi lahat, hindi organized. Yung mga bagay na hindi siya magiging organized. Yun na nakikita ko sa'yo. Siguro sa mga bagay na iisipin mo, pero hindi ko nakikita. Halimbawa, may gusto ka desisyonan, may gusto kang pukusan, hindi ka makaka-focus. Sana wala kang sakit, syempre, di ba? Syempre, kasi may mahinang energy ako nakita. Sana wala kang sakit this time sa nakikita ko dito. May mga action ako na nakikita na pwedeng magdadalawang isip ka, mga ganong sitwasyon. Gagawin ko ba o hindi? Ganun. Ingat kayo sa health natin. Tingnan natin. Anong parating kay Libra? Parating sa'yo. Anong ibig niyo pong sabihin? Okay, parating sa'yo, may hinihintay ka ata. Iba dito may hinihintay. Yan, parating sa'yo may hinihintay ka na maaring may gusto kang bumalik, or may hinihintay kang pera, may hinihintay kang something. Yan, may paghihintay. Sa iba naman sa inyo, may mga kikimkimin daw kayo na nararamdaman. Ganyan. Maaring inside, medyo drain or malungkot, pero outside, ipapakita mo yung you're happy, you're okay, magaganon. Yung emotions mo, medyo itatago mo siya sa iba sa inyo. Parating din sa inyo, may darating sa yung pera. Maaring this time is tingnan pa rin natin yung pera mo. Magkakaroon sa iba sa inyo ng development when it comes to money by October. Uy, congrats ha. At least may development, di ba? Sa iba sa inyo, magiging more on practical ka. Sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, maaring pang umaga, pang gabi, pang tanghali, may change yung mo. Yung
kung hindi ka maglilipat ng trabaho, ma-change yung schedule mo. Tapos, o kaya naman malilipat ka sa section 1, section 2, section 3. Parang ganun. Mag-ingat kayo sa ano nyo. Hindi ko alam kung sisikmurain ka, masakit yung tiyan mo, o masasakit yung tiyan mo, or may sakit sa bandang tiyan. Yun na nakikita ko. Mag-ingat ka na lang. No? May taong ko-connect sa'yo. May iniiwasan ka ata? May iiwasan ka? O may taong iiwas sa'yo? Or may pag-iwas? Yun. Yun ang nakita sa iba, ha? May taong ko-connect sa'yo, nakakilala mo na siya. Ko-connect siya sa'yo. Muling ko-connect siya sa'yo. Dati kilala mo na siya. Pero muli siyang ko-connect sa'yo. Tingnan natin ang dapat iwasan. Ano dapat iwasan ni Libra? Or ikaw ang ko-connect? Dapat iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Iwasan mo raw, siguro dapat mo iwasan yung, ano ba to? Yung labanan, yung mga pagbabago magkaganap kung mayari sa buhay mo. Yun, wag mo nang labanan. Sumuko ka na, sabi ko. Diba? Iwasan mo yun. Iwasan mong labanan yung nangyaring pagbabago sa buhay. Kasi nangyari yun kasi may reason si universe. Diba? Yan. Halimbawa lang naman, sa relationship, nagkahiwalay kayo, pero gusto mo pa rin ipaglaban na gusto mo uli magkabalikan kayo. Halimbawa lang to halimbawa, siya naman na nagkaroon ng red flag. Bakit mo ipipilit yung sarili mo? Para lang kumunik uli sa kanya, para lang magkabalikan kayo. Ibig sabihin, inalis ka ni universe doon kasi may reason siya na hindi mo nakita, nakikita niya na hindi mo nakita. Kaya niya, in-end yung relationship. Pero kung ipagpipilitan mo, kahit na may red flag at nagkaroon ng red flag at niloko ka niya, yun na ang ikaw na pumili ng destination mo. Diba? Yun, iwasan mo na lang yung ulitin ang nakaraan. Or, kung hindi naman ganun yung point, huwag mo na ulitin yung nakaraan. Kung dati is naging mabait ka sa mga tao, naging mabait, hindi ko naman sinabi maging salbahe ka. Yung magpaabuso, medyo bawasan mo na lang yun. Diba? Huwag mo na ulitin. Dati ka na naabuso, dati ka nang naloko, dati nang ganyan. Sa ngayon, uulitin mo pa ba yun? Gusto mo pa ba uli magpaabuso? Gusto mo pa ba uli magpaloko? Nasa sa'yo na yun. Yun, iwasan mo. Yun iwasan mo yung mga away, gulo, conflict, o kaya naman pagka ikaw yung hinahabol ng conflict, tumakbo ka na. Diba? O kaya mas more kang maging patient na lang. No? Iwasan mo hindi ka maging patient kasi pwedeng may mga darating na pagsubok sa'yo by October kasi may gulo o hindi pagtatalo o galit or kung ano man yung battle na yan. Sa nakita ko sa'yo. Siyempre, may bad luck kasi, May mga loss of control situation kasi by this October. Umiwas ka na lang. Iwasan mo ma-delay o i-delay yung mga bagay na pwede mo nang gawin o action at this time. Needing to let go something or end the situation. This is a time na kailangan mo na rin ng new beginning sa buhay mo. Siguro iwasan mo yung yung paulit-ulit. Yung magkaroon ng sagabal sa direction mo, sa buhay mo. Yung situation na hindi mo harapin din yung takot mo o hindi ka makapagsalita, kailangan mo rin magsalita, kailangan mo rin magsabi, kailangan mo rin harapin yung mga bagay, Ganyan. Kailangan mo magdesisyon. You need to face the truth. Huwag ka lang magbulag-bulagan o huwag ka lang manahimik, ganyan. Be an emperor. Kamusta po ang money ni Libra? Money ni Libra this October? Sandali lang, anak. Natawag na ko yung anak ko. Uy! Chutumate! Money. Ano po ito yun? Ang
Ba't itong kinuha ko? Ayan mo na, yun na lumabas. Okay, when it comes sa money mo. When it comes sa money mo by October, sabi dito, nasa sayo daw itong action na to. As long as ikaw is magpo-focus, no? As long as ikaw is ahabaan mo yung pasensya mo na magtiis, no? Kasi ikaw lang daw makapagpabago ng ano mo, ng pera mo. Kailangan mo daw mag-action. Siyempre, may darating na hardship, no? May darating na hirap pagdating sa pera mo. Kasi iba din may financial problem. Pero, mag-trust ka daw sa intuition mo, actionan mo siya. Kaya sabi dito, di ba, pag hindi ka nag-action, bad luck ang mangyayari sa'yo. Di ba? Kumbaga, you need to secure your money. No? Huwag ka mawawala na pag-asa na hindi magiging okay yung money mo. Ikaw lang talaga mag-action dito. You need to be patient. Kailangan lang is paging matatag mo. Kailangan lang ng strength mo. Kumbaga, is control yourself, no? Take it action, control yourself. May mga bagay talaga na dapat tapusin. May mga bagay, this is not to heal eh. You need to heal yung pera mo this time. Kailangan mong gawin yun at actionan yun, no? Be creative din ang sinasabi dito. Mahirap, oo, pero kinakailangan malakpasan to. Kung kailangan mo umiwas, iwasan yung mga dapat iwasan pagdating sa pera, lalo na kung may mga mangungutang, manghihiram, di ba? Within your action kasi, magbabago siya. Taon na lang ako kay Libra. Di ba sumasakit ulo mo, paa mo? Taon na ako kay Libra, vice versa tayo. Ano ang nararamdaman mo kay Libra? Ano po to? Okay. Nararamdaman niya sa'yo, Libra. Magkaiba kayo ng lahi? Nito? Okay, nararamdaman niya sa'yo. Sabi niya dito, mabait ka raw. Palagi ka daw niya naalala. Kung magkahiwalay kayo nito, palagi ka daw niya naalala. Gusto kanya kausapin, nanghihinayang siya sa relasyon na to. Vice versa, no? Still remembering you, I miss you. And then, gusto niya na pagkakaisa dito. Gusto niya na pagkakaisa dito. And then, gusto niyang i-work it out again yung relationship na ito sa magkakahiwalay. Gusto niya ng pagsasaayos. Feeling ka pa rin niya kasi palagi kaya nasa isip. Gusto niya may apology ako may union ako nakikita, no? Dito sa relationship na to. Nagkakaroon siya ng pagsisisi. Kung kayo naman is in relationship, nitong tao na to. Kung kayo is in relationship, sa iba dito nagkaroon pala ng third party. Kung kayo is in either may dalawa kayong anak, or may dalawa siyang anak, or may dalawa ikaw anak. Parang ganun. Dalawa, apat? Tatlo? Ay, tatlo? Parang ganun. Sa iba dito, tatlo, dalawa? Parang ganun. 5, ang dami naman nun, di ba? Kung meron man. Kung kayo is in relationship nitong tao na to, ang nakikita ko, nararamdaman niya sa'yo, parang nakakaramdam siya sa'yo ng lungkot, Libra. Yun na nakikita ko sa kanya. Nakakaramdam siya ng lungkot sa'yo, or maari din naman na may mga malalim ang pag-iisip mo, pwedeng ganun, vice versa tayo. Ang nakikita ko dito, devoted naman siya sa'yo. Devoted siya sa'yo, sa nakikita ko sa'yo dito, handun yung emotional feelings nitong tao na to sa'yo, handun din naman yung pagkakaisa ninyong dalawa, kahit mayroong pinagdadaanan sa relationship na ito, pilit niya pa rin want to fight yung relationship
At magbibigay siya daw ng effort sa'yo. Tsaka sinasabi niya dito, ikaw talaga pagka dating daw sa relationship, binibigay mo talaga daw yung effort and focus mo sa relationship. Yun, kung may mga nangyayaring problema, you're the person who can heal this relationship. Kumbaga, you're a person na mahaba rin kasi yung pasensya mo eh. Very supportive ka raw. Mabait, supportive, ganun. Ikaw yung, sabi niya, gusto ka niya. Emotionally, there's a deep feeling, ako na nakikita dito, pinipilit niyang balansehin, or ikaw daw person, you're a person na pinipilit mong balansehin yung relationship na to. Or vice versa tayo. Tingnan natin, intention niya sir. Tao na ako na kay Libra. Ano ang intention mo kay Libra? Sandali lang, anak. Okay. Anak, bibi, ikinasayas ako. Anong intention mo kay Libra? Ite. Ano intention mo kay Libra? Pinilit pa babain yung isi. Kasi magulo yung ate niya. Intention niya sa'yo. Intention, mukhang gusto niya, intention niya sa'yo, bumalik. At akiting muli, ikaw. Gusto niya uling mabuo, sa magkakaraan hiwalay gusto kanya uling akitin, buuin itong relationship na to. Kumbaga, ando yung sitwasyon na medyo may pagka-player siya, no? Sa mga magkakahiwalay. Yeah. Or maybe itong tao na to, andun yung may mga point ng buhay niya na nagkakaroon siya ng obsession sa'yo. Ganun. Babalik siya. Gusto niya bumalik sa'yo. Yun na nakikita ko sa kanya. Gusto niya ng new beginning, new horizon. Gusto kanyang, kasi still trapped to sa'yo eh. O vice versa Lagi niya nasa isip. Ba't ang gulo ng isip? Hindi ko alam kung ikaw ang magulong isip o siya yung magulong isip. Pero kung makiramdam ka rin, o kung alam mong you are in an option situation, nasa sa'yo yun kung gusto mo siya. Sa mga magkakarelasyon, intention niya sa'yo, excited siya sa mga action mo, or ay sa mga action niya, or action mo, parang ganun. No? Handun din yung marami siyang naiisip na bagay when it comes in this relationship. Marami siyang hinihiling, o may marami siyang dinidream, pinafantasizing sa relationship. It's more on patience siya dito sa sa relationship na to, no? Yun, intention niya sa'yo is magkaroon pa ng mga more exciting na kaganapan o pangyayari sa relationship. Ano ang action mo kay Libra? Ano action mo kay Libra? Taon na ako na kay Libra. So, tamatyan na. Ay, ba't ganun? Okay, action niya sa'yo. Sa mga magkakahiwalay, action niya sa'yo. Bakit kaya ganito to, no? Sa mga magkakahiwalay kasi, ang action niya sa'yo. Controlling ka niya. Kasi sa nakita ko ito, may pagsisinungaling. Gusto kanya kontrolin. Gusto kanya i-manipulate sa kanya. Siyempre, gusto niya upulihin ng one more chance sa'yo. Pero handun yung manipulation, handun yung controlling, handun yung magsisinungaling pa rin siya. Pero nasa sa'yo yun. Gusto niya mag-heal itong relationship na to. Gusto niya uli ng partnership sa'yo.
pero nagsisinungaling siya. Maring magkakaroon kayo ng communication or text message. Ay, bakit ganun? May ibang tao. May iba pa siyang kausap bukod sa'yo. Hindi lang ikaw. Yun nakakita ko dito. Hirap nitong Kung kayo is in a relationship, action niya sa'yo, medyo mahirap to. Hindi ko na alam kasi minsan kasi vice versa tayo no? Kasi wala naman yung pangalan mo dito, syempre. Ang action niya sa'yo is they stuck. No? Stuck siya sa'yo. Parang okay lang siya sa mga bagay na gusto mong sabihin sa kanya. Kumbaga, ando yung point na, okay, susundin kita. Okay lang. Kung ano yung sabihin mo. Or vice versa tayo, Vice versa tayo. Ganun. Pinipilit na balansehin yung relationship. Handun pa rin naman yung care. Handun din naman yung kung nagkakaroon ng hindi pagkakaintindihan, then syempre, handun pa rin na nagkakaroon kayo ng beginning o nagkakaroon ng pagsasaayos dito sa relationship na to. May nakikita kasi akong bata Hindi ko alam kung sino yung bata. Pwedeng mas bata siya or may bata na involved. Pwedeng anak, ganun. Yun ang nakikita ko dito. Pero bakit maraming tao? Hindi ko alam kung ikaw or siya, may mga iba pa siyang kausap. Pwede makasama sa trabaho, pwede ikaw maraming kasama, or there's a group, no, na pinamumunuan. Pwedeng gano'n sa iba. Pwedeng sa trabaho niya o sa trabaho mo, or pwedeng merong group ako nakikita. Pwedeng gano'n, nakasama niya. Kaya siguro nakita ko maraming tao. Yun. So, iba dito talagang handun yung pagbitiw o umalis o lumaya, no? Yun. Tingnan natin ang nararamdaman mo sa kanya. May nakikita ako sa'yo na hindi ko alam kung may magpapadoktor, makukonfine, papacheck up, hospital, doctors. Libra, anong nararamdaman mo sa tao na to? Vice versa tayo. Ay, ano ba yung baliktad? Okay, nararamdaman mo sa kanya. Ganun. Okay, nararamdaman mo sa tao na to, Libra. Nararamdaman mo sa kanya, very response, sa magkahiwalay muna. Sa magkahiwalay, nararamdaman mo sa kanya, siya yung tao na nagbigay sa'yo ng problema. Nag-away kayo, hindi nagkasundo, mataas ang pride, nagbigay sa'yo ng feeling emotion. Niloko kanya, pinagtaksilan kanya, babaero, lalakero, manipulative. Medyo, kumbaga, doon yung sitwasyon na na-stuck ka sa kanya, ang daming dissatisfaction na nangyari, ni-reject ka niya, nagkaroon ng rejection. Pwedeng ikaw nag-reject o siya nag-reject. Vice versa tayo. No, hindi naging matatag yung relationship. Talaga siya yung tao na maaring binackstop kayo pala niya. Okay. Yun ang sabi mo. Parang gusto mo na sabihin sa kanya lahat, Yan. Sa mga magkakarelasyon naman. Sa mga magkakarelasyon, nararamdaman mo sa kanya, siya yung tao na responsible naman siya pagdating sa relationship, no? Yun nga lang, may mga point o time talagang hindi kayo nagkakasundo, no? Kung hindi man kayo nag-aaway, darating yung time na hindi kayo magkakasundo. May pagtatalo, may conflict, malaki man o maliit yan. Nakita kong ganun. Siyempre, nararamdaman mo sa kanya, this person is very loving, babae man siya o lalaki, caring, gentle, kind, imaginative, ganyan sinasabi mo dito. Kumbaga siguro yung imaginative niya masyado nagiging over din minsan, maraming iniisip, ganyan, sa situation. Parang hindi ko alam kung siya or vice versa, something hiding dito sa relationship na to, no? May naka-hide o maaring may sitwasyon na hindi niya nasasabi sa'yo. Pwedeng
pwedeng nalo-loss of thought ka or siya yung nalo-loss of thought. Kaya hindi niya rin masabi sa'yo kasi baka ma-disappoint ka, baka hindi mo magustuhan, ganun. Kaya mas maaring sinasarili lang niya yung problema niya or yung burden na nararamdaman niya, pwedeng ganun sa iba sa inyo. Yun na nakikita ko dito. Pero sabi niya dito, masaya naman siyang kasama. Sabi mo dito, kasi we have the sun. Masaya naman siya kasama, tsaka handun din yung pagmamahal when it comes to your loved ones, family, anak, or mga connected sa'yo. Yun. Yun ang sabi mo. Mapagmahal. Mapagmahal na tao. Yun. Ano siya, patient, and medyo may pagka-matured thinking, yung sabi mo, or vice versa tayo Yun. Aware naman siya, sabi mo, aware naman siya sa nararamdaman ko. Sa mga magkasama or in relationship. Pwedeng ikaw yung aware o siya yung aware sa feelings ng bawat isa. Pero bakit ganun? Parang may something talaga na nakatago o lihim. Something hiding. Arigato namaste, God bless.